Nahihiya ako. Hi! I am Althea Lorraine A. Guevara and I just turned 16. So, welcome to the first video of Taunang Salamism o Taunang Alaala inspired by that Billie Eilish video kung saan every year siyang nag-i-interview kung saan sinasagot niya yung parehas na tanong ng first year. So, this is inspired by that and I hope you enjoy this video. As I said a while ago, I am Althea Lorraine A. Guevara. You can call me Althea, Thea, Ea, or Lorraine. Kahit nga Rain, kahit anong gusto nyo, okay lang sa akin. So, and as I said, I just turned 16. The things that I'm into right now is probably reading. Pero ako kasi parang wala akong hobby talaga. Parang every time nag-change siya, depende sa mood ko. Kasi I'm the type of person na gustong-gustong mag-explore. Ang dami kong gustong itry, ang dami kong gustong gawin. So, siguro that's the reason why wala akong pinaka-hobby talaga. Pero if may isa akong pinaka-favorite at may isa akong hobby na palaging babalikan, syempre that's reading. Palaging may soft spot sa puso ko yung reading. Reading talaga, promise talaga, reading. Hindi naman na yata to bago sa mga kakilala ko. Ang motto ko talaga is take the risk or lose the chance. Kasi naniniwala talaga ako na mas better na parang i-face mo yung consequences ng mga risk na tinake mo. Kesa someday in the future, pagsisisihan mo yung mga bagay na, pagsisisihan mo siya or like magkakaroon ka ng thoughts na what if sinubukan ko? What if ginawa ko? So, I don't want to have that kind of regrets. Kaya, yun talaga, take the risk or lose the chance talaga. So, bakit parang ang bilis ko magsagot ng tanong? Ano nga ba ang purpose ko sa life? Kasi to be honest, 16 pa lang ako. Hindi ko talaga siya alam. Siguro someday I'll figure it out. Pero right now, feeling ko ang purpose ko sa buhay ay makatulong. I mean, yun talaga yung pinaka-goal na goal ko talaga. Gusto kong makatulong ng maraming tao. So, feeling ko kaya ako binuhay here. Kasi, wait lang, nahihiya ako. So, ayun. Feeling ko binuhay ako so that I can even slightly make this world a better place. Ngayon talaga, ang pinaka-goal ko talaga is to be an attorney CPA talaga. Like, imagine mo, attorney Althea Lorraine Guevara, CPA. Oh, di ba kaya? Ang ganda, di ba? Bagay na bagay sa akin. Pero, ayun. Siguro kaya yun yung path na gusto kong i-take. Kasi feeling ko, yun yung pinaka mag-lead sa akin to do my purpose, which is to help people nga for free, to be a philanthropist. So feeling ko, yun yung purpose ko sa life and I want my profession to be aligned with that. Kasi syempre, if lawyer ako, I'd be able to defend people. Gusto kong ipaglaban sila, gusto kong bigyan sila ng boses, gusto kong malaman nila na meron silang, kahit ang hirap-hirap na ng mundo, kahit ang dami ng problemang binibigay sa kanila, gusto kong malaman nila na nandito ako, na nandito si attorney, si lawyer, kasi ano ang gusto nyo, nandito ako, na kasama nila to fight, na hindi sila nag-iisa, na they have me. So, ayun, that's why I want to be an attorney CPA. CPA muna kasi, syempre, matagal mag-lawyer. Matanda na kasi mga parents ko. So, syempre, dahil matagal mag-lawyer, gusto ko, ako na magpapaal sa sarili ko ng law school.
Kaya magsi-CPA muna ako. Mag-a-accountant muna ako. So, ayun. Pero ang cool talaga, diba? Attorney Althea Lorraine Guevara CPA. Tingnan nyo, ilang years ba? Wait lang, calculate ko. Kasi recently, nagawa kami nung planning, 10 years planning, life plan, Shushunes. Tapos, 10 years from now, first year ng law school ko pa lang. So, siguro mga 15 years. 15 years. Maghintay kayo ng 15 years. Diba, first video na to. Sa pang 16th na video, kasi yun yung 15 years from now eh. Sa pang 16th na video, ang pag-introduce ko na sa sarili ko, Attorney Althea Lorraine Guevara CPA. Promise yan. Pag hindi ganon yung introduction ko, hindi ko alam. Paano kapag hindi ganon yung introduction ko 15 years from now? Paano kapag hindi ganon yung introduction ko sa 16th video ko? Edi nakakahiya. Biruin mo, hindi natupad yung, hindi naman. Kasi syempre, may mga bagay talagang hindi aayon sa plano natin. Pero, sana sa 16th video ng taunang Salamism, Attorney Guevara, pagpapakilala ko sa inyo. Siguro my greatest fear is to die without leaving a mark. Nasabi ko na to dun sa intake interview namin sa Enyo Laguna. Di mo kaya, Enyo Laguna, Cloud Chasing University. So, nasabi ko na to doon. And kasi, meron akong teacher nung grade 6 ako. Tapos, siya yung, hindi ko lang pang sure grade 5 pala, grade 5. Nung grade 5 ako, siya yung advisor namin. Tapos, tinanong niya kami, sa tombstone ba daw namin, di ba may 2 dates doon? Yung unang araw, yung araw na pinanganak ka, and yung araw na namatay ka. So, ano ba daw sa tingin namin, sa 2 dates na yun yung pinaka nagmamatter? Tapos, syempre, mali kami, kasi ang sinagot namin yung birthday or kaya yung death day. Pero ang pinaka nagmamatter daw talaga sa tombstone natin is yung dash. Di ba yung 2 dates, may dash, may hyphen siya sa gitna. So, yun daw yung pinaka nagmamatter kasi eventually, makakalimutan naman ng mga tao kung kailan ka pinanganak, kung kailan ka namatay, pero hindi nila makakalimutan yung mga actions, yung mga way ng pagtrato, yung mga ginawa mo para sa kanila. Na kahit lumipas man yung sobrang daming taon, maaalala ka nila kasi you did this to them. Parang may ginawa ka that led to such a big impact in their lives. Kaya yun yung gusto kong mangyari. Gusto kong mag-iwan ng mark. Gusto ko i-live yung life ko as something na mag-iiwan ng impact sa mga tao. Na kahit mamatay man ako, na kahit ma-end ako, hindi nila ako makakalimutan. So, ayaw kong mamatay. Natatakot akong mamatay bago ako mag-iwan ng impact sa mga taong nasa paligid ko. Gusto kong maalala ko. I want to be remembered. Ano nga ba gusto kong gawin bago ako mamatay? Hindi ko alam. Kasi, takot ako mamatay talaga eh. Takot ako mamatay kasi feeling ko, sa ngayon, wala pa ako napapatunayan. Kaya, hindi ko pa iniisip kung what if mamatay ako ngayon or mamatay ako bukas. Pero if I would give an answer, if mamamatay man ako, gusto ko parang spend yung whole day ko, the day before I die, to be with the people I treasure the most. Kasi syempre, ang sad kaya mamatay. Syempre, sensitive topic naman talaga ang death, di ba? So, ayun.
I don't know how people would react if namatay ako. So, before I die, I want to make it the best possible day kung saan instead of thinking of me as someone na end na, or instead of being sad kasi namatay na ako, they would remember me as someone na masaya, na parang they would remember me as someone na sobrang na-treasure niya yung life niya. Na umalis ako in this life nang walang regrets. That's really what I want to happen. Kasi syempre, inevitable naman na, sure naman na malulungkot sila. Pero at least, they know na I'm happy. Na instead of me being sad or instead of me struggling, instead of me being hurt, they would remember my face na nakangiti, na masaya, na okay. So, ayun. Ano bang sasabihin ko sa future self ko kung me right now, hindi nga alam kung anong gagawin bukas o sa mga susunod pa na bukas, di ba? Ano bang advice na pwede kong ibigay sa future self ko? Sige, eto na lang. Plano. To Althea 1 year from now, dapat marunong ka na magplano, ha? I mean, syempre kasi grade 11 na ako, tapos sa NU, we have this parang subject, Orgman, Organization and Management, tapos tinuro sa amin yung planning. Tapos, syempre, na-aware naman ako kung ano yung importance ng planning. Pero right now kasi talaga, hindi pa ako marunong mag-plan. Hindi, pero promise talaga, I'm someone na kapag may gagawin, basta-basta na lang. Kasi hindi ko muna paplanuhin, i-go for ko na agad. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung bakit, pero ganun akong kind of person. Tapos, ayun. Aside from that, gusto ko din sana sabihin na, I mean, ikaw, Althea 1 year from now, sana hindi ka mag-overthink. I mean, kung mag-overthink ka man, lessen it. Kasi, na-realize ko na yung future na ino-overthink natin is just the present din naman. So, if palagi kang mag-overthink, if palagi mong iisipin yung future, ano na mangyayari sa present mo na you were once worried about, diba? So, ayun. Huwag ka na mag-overthink. Huwag ka na mag-overthink. Makakasira lang yan sa present mo. Huwag kang mag-overthink. If mag-overthink ka, lessen. Bawasan mo na lang. Tapos, one more thing siguro is to just enjoy the moment. Enjoy mo lang. Life is really hard, diba? Life is hard. So, if papahirapan mo yung sarili mo, edi, ano na mangyayari sa'yo? So, enjoy the moment lang. Don't pressure yourself too much. Start planning para hindi ka na mag-overthink. Tapos, enjoy. Siguro kagaya lang din nung kanina sa future self ko, which is yung enjoy the moment. Hindi naman enjoy talaga, savor the moment. Kasi right now, thinking about it, hindi talaga lahat ng bagay palaging nandyan. Ang daming bagay na mawawala along the way, ang daming bagay na matatapos. Kasi syempre, that's life. Ganun naman talaga yung buhay. May mga dadating at may mawawala. So, to my past self, to my Althea 1 year ago, I hope you enjoy it. I hope na i-savor mo yung moment, i-treasure mo lahat ng moments with the things right now, with the things you have right now. Sana hindi mo i-take yon for granted. Sana hindi mo isipin na, ganito naman ako ngayon, so okay lang. Sana hindi mo isipin yon. Kasi there will come a time na lahat yan mawawala.
Ngayon, ayun. So, I hope, yun lang. There's nothing to be sad naman na right now. Kasi, syempre, ang dami ko talagang regrets in the past. Ang dami kong pinagsisisihan. Pero, ano bang magagawa ko, di ba? Past na. So, right now, I hope you enjoy it. I hope you savor it, Althea. Okay. Message? Ano bang gusto kong sabihin sa inyo? Kanina, may message na ako sa past self ko, tapos sa future self ko, pati ba naman sa inyo? Char! Baka sabihin nyo, inaaway ko. Kaya hindi ko kayo inaaway ha, mabait akong tao. Hoy! Char lang. Okay, so, ayun. Siguro, ang message lang na masasabi ko sa inyo ngayon is to embody my motto, which, may lumilipad. Ano ba naman yan? Nag-e-emote na ako eh. Okay, so ayun. Ang masasabi ko lang na message sa inyo right now to whoever is watching this, kung may manonood man, I hope you embody my motto, which is, as I said nga kanina, take the risk or lose the chance. Kasi, kagaya nga din ang sabi ko kanina, hindi ba mas better talaga na parang i-handle mo yung consequences of your actions than regret na what if ginawa ko, 'di ba? Kasi ang goal ko talaga is kung if meron ka man ngayon na gustong gawin, if meron ka man ngayon na gustong itry, go for it. Walang pumipigil sa'yo, buhay mo to. So, ayun, if masyado ka matatakot mag-try, paano ka mag-i-improve? So, kasi syempre, ang life naman, naniniwala talaga ako na small actions can lead to big impacts in our life. So, kunyari, kung ganito ka lang ng ganito, kung nagsisettle ka lang sa ganito, paano ka gaganon? Paano ka tataas? 'Di ba? Paano ka magiging better? Paano ka magiging best version of yourselves kung hindi mo susubukan yung mga bagay na gusto mong gawin? I mean, if gusto mong mag-travel mag-isa, go on. Walang pumipigil sa'yo. If gusto mong mag-try mag-paint, kumanta, sumayaw, go on. Live life. Kasi, life's already hard enough. If magiging hard din tayo sa sarili natin, if i-held back natin yung sarili natin from trying new things, from improvement, then is your life really a life worth living, di ba? So, ayun. So, kagaya nga ng sabi ko kanina sa future and past self ko, I hope you make this present last. Treasure every moments of it. Kasi, hindi naman natin mababalik yung oras. So, ayun, take the risk. Alam kong mahirap, alam kong nakakatakot, alam kong ang daming thoughts na pumapasok sa isip nyo na pipigil sa inyo. Pero, always remember na hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan. Ayun, take the risk. Hindi, nakakatakot siya, pero kagaya nga nasabi nila, the first step is always the hardest step. Moving forward, once na-try mo na, once na-umpisahan mo na, once na-subukan mo na, it will only get easier along the way. Parang amateur ko naman ito. So, ayun, this wraps up the first video of Taunang Salamism or Taunang Alaala. I hope you enjoyed this video and I hope nandito pa din kayo sa 15 years from now so that makita nyo akong magpakilala as Attorney Althea Lorraine Guevara speaking. Bye-bye. Bye-bye. This is Althea once again. Bye-bye.